Ayan mga palangga, so ito yung ating uulamin ngayon. So binili ko ito sa market. Ngayon, sweet and sour fish ko po siya, fish charot. Ngayon, binuburan ko lang siya ng Himalayan salt. Ayan po. So, iprito po natin siya. Malinis po yung kamay ko po para ganito ako pag prito ng isda para hindi po, nilalagyan ko po siya na asin para hindi po siya tatalsik. Ayan po, ang gamit ko po ay ito. Ayan siya po, Himalayan salt. So, stay tuned po kasi ilagay ko na siya sa aking kawali. At ayan na nga po, sindihan na po natin yung kalan para lagyan natin ng mantika. Ayan po, so sinindihan ko na yung kalan para ready ko na po siya iprito. Kuha lang po ako ng aking mantika na nandito. So ito po yung aking gamit na mantika. Ito po yung aking gamit na mantika. Ayan po siya. So paanuhin lang po natin dahil matubig pa po siya bago natin lagyan ng mantika. So kukuha na lang ako ng ito, yung kitchen towel para punasan po natin ito at nang malagyan na natin siya ng mantika. Ayan po. Hindi ko po alam kung kakasya yung aking isda dito kasi po ang laki-laki ng isdang binili ko po siya ng magkano bang bili ko dyan is umabot po ng 350 po yung isda niya. 350 pesos po. Ayan. So, painitin lang po natin yung mantika para hindi po siya tatalsik-talsik. At ibalik ko na siya dito sa aking lagayan. Ayan. At isara natin para hindi madumihan ang loob. Ganyan po ako magluluto. Ayan. So, at ito naman po, pupunas-punasan lang po natin para hindi po siya basa pag inilagay. Ay! Tumalsik pa sa aking mukha yung kanyang ay. Para hindi siya tatalsik. Ayan po. At ito naman po yung aking sauce. Ito po yung gagamitin ko po. Ayan, sa aking sweet and sour fish. Nabubulol ang inyong kurwakwak fish. At ayan na po, medyo mainit na po siguro yung aking temperature ng aking oil. At dito ko na po ilagay yung isda. Napakalaki po na isda na ito. Hindi ko po alam kung kakasya dito sa aking kawali. Pero as in po, talagang takot po ako mag-prito. Kaya agad-agad nating takpan. Ayan. Mabuti na lang po at nagkasya naman po siya. Ayan po siya. Malaki-laki po ng size ng kanyang isda. Ang inyang size. So, hindi naman po siya tumalsik kasi nga po, tinunasan ko siya bago ko siya nilagay sa mantika. Kaya hindi ko na po siya takpan para yung cover din niya po hindi mag-moist. Otherwise, tatalsik-talsik po yung kanyang oil. So far, hindi naman po tumatalsik ang kanyang oil. At ngayon naman po, hiwain natin ito kasi ito po yung aking ilagay sa aking decoration sa aking sweet and sour fish. Ayan po. So, ito po siya, yung kanyang gravy. So, hiwain lang po natin. Hiwain lang po natin yung aking tomato. Ayan po. Ingat po kayo pag kayo po ang naghawak ng kutsilyo kasi yung knife ko po ay talagang matulis po siya. Kabibili ko lang din po itong knife ko kaya masyado siyang matulis. Ayan, very sharp po siya. Kaya ingat po pag kayo ay naghihiwa. Hinugasan ko na po itong aking kamatis. Kaya ngayon ilagay na po natin siya. Yan. At itong aking bell pepper. Ayan po.
Abangan niyo po ito dahil napakasarap po yung aking hugasan lang po natin kasi mayroong mga seeds. Ayan po, hiwain ko lang po siya ng cubes. Ganito po ako maghiwa para sa akin sweet and sour fish. Ayan po. At talagang masarap po talaga ito pag naluto na po. Ayan. Tapos, hiwain naman po natin yung at ito po, ibaliktad na po natin. Ang ganda po ng kanyang, wow, ang ganda ng pagkaprito po. Ayan. Ayan po, ang ganda ng pagkaprito po. Napaka-crispy po niya. So, lutuin lang po natin siya at pagkatapos po nito ay isunod natin yung ating ingredients para ready to eat na po. At ayan na nga po, ginisa ko na po yung kanyang onions, tomato, and bell pepper. Ngayon po, i-add ko na po yung aking sauce. At ngayon po, i-add na natin itong ating sauce. Ayan po siya. Ganyan lang po ako magluto ng aking sweet and sour fish. Actually po, pwede rin pong gamitin sa sweet and sour pork. Ayan po. Tapon lang natin siya sa basura. At halo-haloin lang po natin. Ayan po siya. And then, ready to eat na po siya. Ayan po. Ayan. So, yummy. At ayan na po. Finally po, ay pwede na po kaming kumain. Ayan po. Kung gaano siya kasarap. Ayan. So, kain na po tayo. Ayan po. Ayan na po siya. Na-complete ko na po siya na-garnish ko na po siya ng mabuti. Ayan po. So, kain na po kami. Ista po yung aming ulam ngayon. Fish and sour. Ayan po. Kain po. So, ito po yung aking niluto sa ngayon. Ayan po. Fish and sour. Ayan. O, dibo. Kain po tayo.